Your Spirit. A proclamation from the Holy Gospel according to Saint Luke. Glory to you, O Lord. When the time arrived for Elizabeth to have her child, she gave birth to a son. Her neighbors and relatives heard that the Lord has shown His great mercy toward Elizabeth, and they rejoiced with her. When they came on the 8th day to circumcise the child, they were going to call him Zechariah after his father. But his mother said, "No, he will be called John." But they answered her, "There is no one among your relatives who has this name." So they made signs, asking his father what he wished him to be called. Zechariah asked for a tablet and wrote, "John is his name." And all were amazed. Immediately, Zechariah's mouth was opened, his tongue freed, and he spoke, blessing God. And then fear came upon all their neighbors, and all these matters were discussed throughout the hill country of Judea. All who heard these things took them to heart, saying, "What then will this child be? For surely the hand of the Lord was with him." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good evening pong pasibayo kakayungan. Let us be welcoming to one another. Paki-greet po natin ng good evening yung ating katabi. Good evening ho sa katabi ninyo. Good evening ho sa kasama ninyo. Pwede na ho ba tayong magsimula? Opo, Father. Okay. Finally, ipinanganak ang junior ng mga senior. Sa wakas, may kayanakla di Elizabeth at di Zacarias. Na-imagine niyo ho yung napakahabang paghihintay, yung kanilang tuwa, nakakahawa. Mga patukika. Kaya nga ho yung kapitbahay, yung kamag-anak nila, tuwang-tuwa para sa dalawang matanda. Finally, nagkaanak na sila. At yung saya, kumalat sa buong baryo nila. Tuwa na nakakahawa. Kailan lang ho lumabas ho yung result ng bar exam. Pumasa ho yung isang nagkakanta sa simbahan. Yung kanyang pangalan, inibangan ko ho na lumitaw sa listahan. Pagkakita ko ho sa kanyang pangalan, sobrang saya ang pakiramdam. Tuwa na nakakahawa. Sa English ho, ang tawag ko doon, vicarious joy, vicarious happiness. Para mas madali ho, ang tawag ko doon ay second-hand happiness. Akit mo lamang masaya, maligaya na ka. Ito ho yung tipong sumasawsaw, makiyambula ka, king karelang saya. Tuwa na nakakahawa. Man kaya kamilyari, pero yung saya mo matindi. Hindi man sa iyo nangyari,
pero ikaw ay happy. Tingnan niyo ho, hindi man ho sila Kristiyano, pero yung Pasko, Burija naman. Ding taga Thailand, ding taga Japan, Korea, Indonesia. Tingnan niyo ho, guess who? Dati, wala man silang simbang gabi. Wala lamang simbang ganingaldo. Abangeni, at inala naman. Bala mo, tutudeng ayon tinsan. Itago ho natin sila sa pangalang INC. At inala naman simbang Beningeni. Bala mo, tutudeng ayon tinsan. Ganyan ho ang Pasko. Hindi mo man maintindihan, pero iyong nararamdaman. Ganyan ho yung tuwa kapag marunong kang matuwa sa saya ng iyong kapwa. Yung saya, dumodoble, nagmumultiply. Madali ho sa atin na mag-celebrate ng sariling tagumpay. Pero yung mag-celebrate ng tagumpay ng iba, hindi pa ho tayo sanay. Nengkayi, manamdaman ka, mikit la rin kaya kang kile, o tang masaya labi, din kaya kang siping balik. Para ho bang kapag masaya sila, sampal sa iyo. Sampal na sila ay umangat ng konti, ma-promote ng konti. Totoo, tala bababa. Hindi naman ho natin binababa yung ating mga kapwa. Pero hindi rin ho tayo masaya sa kanilang tinatamasa. Tanda, sign ng spiritual maturity. Pag madali sa iyo ang maging masaya sa saya ng iyong kapwa. Di ka naman kailangan maging malungkot sa grasyang tinatanggap ng iba. Dahil hindi naman mo nauubos ang grasya ng Diyos. Kapag tumatanggap sila, hindi ibig sabihin na babawasan yung para sa iyo. Ngayon nung nagpapasko, lumilitaw ho yung masaya, yung maganda sa iba. Pansin niyo ho, lunto la tagumpe, ding may gobrang masalese. Lunto, inagyudang ibye. Kaya nga ho, dumadating yung balikbayan boxes sa Amerika, sa Canada, sa Australia. Lumilitaw ho yung magagandang dekorasyon, yung engranding okasyon. Ang tanong ho, kaya mo bang maging masaya sa saya ng iyong kapwa? Spiritual maturity. Hindi lang yung saya sa sarili, kundi yung sasaya dahil natutuwa ang iba. Sa'yo, iyon ay madali. Ang tawag doon ay spiritual maturity.